Mukhang nahulaan nyo nga kung sino ang player na kukunin ng Ginebra. Napusuan kasi ito ni Coach Tim na naglaro ito sa Gilas at di hamak, legit explosive scorer pa. Itong mag-sister teams talaga Nagpapasahan na lang ng gwardya. Pero kapag nakuha ito ng Ginebra, tiyak na hindi sila magsisisi dahil sa kung anong kayang gawin niya sa court. Second update, Mikey Williams nagmakaawa na sa San Miguel pero hindi pa rin siya tinanggap. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Bakit nga pala kukunin ng Ginebra si CJ Perez gayong marami naman silang legit na gwardya? Ang sagot ay dahil magpapakawala sila. Di ba napag-usapan natin si Pringle at Mariano? Sila palang ma-involve dito. Ayon sa information na amin natanggap, ang mga teams na magti-trade ay ang Ginebra, SMB at Northport. Bali ang Northport ilalatag si William Navarro at Jason David. Tapos ang entry naman ng SMB, CJ Perez at isa pang future pick. Ang Ginebra naman, Aljon Mariano at Stanley Pringle. Ngayon ganito po ang mangyayari. Si Will Navarro at David mapupunta sa SMB. Si Aljon Mariano sa Northport at si Pringle babalik din sa NP. Habang si CJ Perez mapupunta naman sa Ginebra na may kasama pang future pick. Kapag hindi inaprubahan, i-revise ng alinmang teams ang kanilang entry para lang makuha ng Ginebra ang gusto nilang player. Kung ako sa SMB, hindi ako papayag. Tingnan yung resulta William Navarro at Jason David. Wala naman akong komento sa capabilities nila. Pero ang sa akin, si William Navarro kasi napaka-injury prone na yan. Nagka-ACL yan, di ba? Tapos ngayon wala ulit kasi injured. Madudungisan lang lineup ng SMB. Marami na nga silang players na injury prone, gaya ni Romeo. Tapos dadagdag pa itong si Will. Bago nila ibigay ito sa Commissioner's Office, isip-isip muna. Mas okay pa makukuha ng Northport kaysa SMB. Sayang si CJ Perez tapos luging-lugi pang SMB at NP kasi si CJ may kasama pang future pick. Grabe na yan, sobra na. Kaya nga iti-trade ng NP si Will dahil injury prone, hindi ba? Sabihin na lang natin na gumagaling naman yan kasi bata pa si Will. Pero kapag umandar na naman yung ACL niya, sorry na lang sa team na lilipatan. At alam mo, yung mga ganito, iti-trading yan in the future. Magiging ganun lang ang karera ni Will, masisira lang dahil sa ACL. Si CJ Perez naman mga kuy sa Ginebra, bagay din naman siya. Mas lalakas ang core ng Ginebra at magiging isa sa starter nila yan. Para na rin silang nanalo ng loto sa market. May pa-bonus pang future pick. Alam niyo si CJ, parang si Pringle din yan ang pinabata version lang yung playing style nilang dalawa, parehas. Ito si CJ, napakataas ng kumpiyansa niya. Isipin nyo kahit nasa second unit lang siya ng SMB, pero hindi nawawalang kumpiyansa niya. Kapag napunta siya ng Ginebra, naniniwala ako na bibigyan siya ng mas mahabang playing time. Iba kasi si Coach Tim, nagbibigay siya ng mahabang playing time doon sa mga players na subok na. Ibababad niya yan. At ang SMB naman, hindi ko alam kung anong nakain kapag pumayag sila sa trade package nito. Tara, next update tayo. Ay nako, parang ako tuloy ang naawa kay Mikey. Ayon kay Sir Snow, nagmakaawa raw ito na pumasok sa isang bigating team pero hindi nga lang siya tinanggap. May isang TNT official na nakapagsabi na kung saan saang higher teams na lang daw si Mikey kumakatok pero walang pumapansin sa kanya. Kawawa naman. Wala talagang mapapala yung sobrang pagka-demanding. Ngayon ano na, kung saan na lang tuloy pumupunta tapos mga higher teams pa ang kinukonvo. Nagtataka lang ako, bakit hindi na lang si Mikey magpunta ng bilig? Kung sa bilig pa sana siya, doon niya makukuha ang kanyang gusto. Limpak-limpak na pera, VIP treatment, libreng sasakyan, apartment, at kapag sobrang galing mo, pang red carpet ng touring nila sa iyo, anak ng... ba't di na lang dyan pumunta si Mikey? Bakit pa siya dito babalik sa Pilipinas? Hindi naman masyadong quality ang liga dito, nagtsatsaga pa siya. Ang iniisip ko, baka inireklamo siya ng TNT sa FIBA, kaya nahihirapan siyang makuha ng credibility at permission. Ang tanging pag-asa na lang para mabuhay ang career ni Mikey, dapat bumalik siya ng PBA at magkapatawaran sila ng TNT management. Mukhang napatawad naman siya, pero yun nga lang, hindi siya pinagbibigyan na makakuha ng bagong contract. Sa tingin ko din, parang may persona non grata siya sa PBA, parang semi-ban kumbaga, kasi kahit sa team siya magmakaawa, walang tumatanggap. Isa lang masasabi ko, parang nakarma tuloy si Mikey. Napakaswapang kasi sa pera. Naalala nyo ba na si Mikey nagpapabayad raw sa Gilas kasi kinukuha siya ni Ricky Vargas para palaruin? Sa palagay ko nga, doon niya nagsimula. Nung hindi siya pinagbigyan, hayon, hindi na umuwi, tinopak at gusto pa ng salary increase. Nagsawa ng TNT sa ganyang estilo ni Mikey. Kaya goodbye na lang sa'yo, Mikey Williams.